Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibig na nanganasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Na kung mabisa nga kami niyaon, ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibig na nangabibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos, na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan, at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon, ay aming hinihikayat ang mga tao. Ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos, at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikaluluwalhati ninyo dahil sa amin, upang kayo magkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo at hindi sa puso. Sapagkat kung kami ay naging mga ulol, ay para sa Diyos, o maging kami ay mahinahon ang pag-iisip, ay para sa inyo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo lahat ay nangamatay, at siya ay namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngayon mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos.